So welcome mga busing kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. So ngayon mga busing ay re-review natin itong XRM 125 FI pagkatapos siyang gamitin ng 3 taon. Kung ano yung hindi ko pa napalitan at yung mga napalitan ko na piyesa sa motor na ito. At siyempre na din ang kanyang performance kung sulit bang bumili ng ganitong klaseng motor. Baka nagbabala kayo na bumili ng ganitong klaseng motor na XRM 125 FI. At para na din malaman nyo mga busing kung ano yung mga binago ko sa motor na ito, na pwede nyo ring gayahin para sa mga motor nyo. Baka pwedeng pasubscribe naman mga busing at pindutin ang notification bell para malaman nyo agad sa tuwing may bago akong video na i-upload. So okay, yung hand grip pala nito ay pinalitan ko na ng domino kasi malambot yung ganitong klaseng hand grip. At ang lagayan ng side mirror ay sa Reader 150 yung ginamit ko. Kasi yung stock nito ay dito sa gitna yung lagayan ng side mirror at hindi pantay dito sa lagayan ng side mirror sa kabila. Nilagyan ko rin ng TRC handlebar pad para mas maganda ring tingnan at depensa na rin para sa ating dibdib. So ngayon mga busing ay dito naman tayo sa may front fender. So kung mapapansin natin mga busing, ang kanyang front fender ay parang yumuko na siya ng konti. Kasi yung stock nito mga busing ay halos naka-straight lang. So ganitong klase yung gusto kong fender. Kaya ginamitan ko siya ng heat gun para matupi ko ng konti. At ito namang front fork ay nilagyan ko ng mga rubber boots, no? At depensa na rin sa mga putik para matagal magasgas yung ating front fork. At ngayon naman ay dito tayo sa ginamit kong gulong. Ang ginamit kong gulong dito mga busing ay Duro Max. Ito 75/17 at siyempre na din ang kanyang brand ay Leo lang mga busing, Leo tire, no? Bumurahin lang. At siyempre nilagyan ko ng permanent marker, no, ng kulay pula para magandang tingnan kahit mumurahin lang yung ating gulong. So yung ginamit kong rim dito mga busing ay 1.4/17. So dito sa may axle, ginalagyan ko ng axle cap para maganda ring tingnan. So dito sa kanyang caliper mga busing ay stock pa yung kanyang desk pad. At dito naman sa kanyang park light ay pinalitan ko ng makulay na bulb. Ang kanyang headlight bulb ay stock pa. Nilagyan ko rin ng step grill para na din kung may karga tayo ay hindi magagasgas yung ating cover. Kaya nilagyan ko siya ng step grill. So yung kickstarter pala nito mga busing ay inalis ko muna kasi nasa kondisyon pa naman yung kanyang electric starter. At para maliwalas ding tingnan, kaya inalis ko yung kanyang kickstarter. So dito naman sa may muffler mga busing, kung mapapansin niyo ay medyo malaki na yung butas ng dulo. Pero yung divider sa loob hindi ko inalis. Yung binago ko lang ay yung bunganga ng muffler para lumakas naman ng konti yung kanyang tunog. So yung gulong na ginamit ko no mga busing ay Leo tire pa rin, Duro Max, at yung sukat ay 275/17. At kasukat lang din ito doon sa harapan na gulong na ginamit ko.
Ang kanyang rim ay ganoon pa rin, 1.4 by 17. At ang rear disc pad naman natin dito mga busing ay stock pa ito kagaya nung disc pad natin nung nasa unahan, no? So hindi ko pa sila napalitan, parehong stock pa rin silang dalawa, yung front at saka yung rear. So dito sa may rear axle ay nilagyan ko rin ng axle cap para maganda namang tingnan. Ang rear sprocket nito ay stock pa ito, pati yung engine sprocket. At itong ating drive chain mga busing ay stock pa rin at hindi ko pa ito napalitan, no? Inaalagaan ko siyang mabuti, no? Nililinisan ko siya, at pag naglagay ako ng oil ng aking chain ay sa gilid ko nilalagay yung oil para pumasok yung oil sa loob ng pin para matagal siyang maunat. At yung gamit ko na oil dito ay oil 90. Dito naman sa kanyang makina ay stock na stock pa itong makina at wala pa akong napalitang pyesa dito. At ang gamit ko naman na engine oil ay 10W30. Ang kanyang decals ay stock na stock pa rin mga busing at wala akong inalis. So ngayon ito yung forma ng aking motor na ginamit ko sa loob ng 3 taon. Napakaganda ang performance sa motor na ito. So dito pala sa my U-Box mga busing ay may nilagay akong maliit na bag para lagayan ng mga importanteng papilis. Ang tinakbo pala nito mga busing ay nasa 16,036. So ayan mga busing, 16,036. So yan pa lang yung tinakbo ng motor na ito sa loob ng 3 taon. So ito yung valve na pinalit ko, yung park light valve. At dito naman sa may tail light, ito na rin yung pinalit kong valve. So sana mga busing ay may kunti kayong nakuhang idea sa motor na ginamit ko sa loob ng 3 taon. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng motor mga busing ay highly recommended ko po ang motor na ito, at goods na goods po itong gamitin natin sa pang-araw-araw.